So, ayan, actually maraming naging blessing si Ate Vilma sa mga kung makikita niyo dito yung mga, I know, malaki tulong siya sa trip, no? Dahil sa kanya ay talagang naka-survive yung trip natin and sa OBS, no? Marami siyang nali dito sa Panginoon, and si Ate Vilma, si Sis Jen, ang dami dito. Ito, ang dami, marami yan, yung mga dito lang, basta yung may mga mukha. Kaya ganun ya. So, dito meron din siya si Sis Ruth, wala dito eh. Nakita namin dito, nag-heart to heart talk sila na akala namin, hindi namin narinig. Si Sis Ruth kasi talagang matagal din siya nag-struggle. Sabi niya, 8 years yata siya, no? Meron siyang unforgiveness sa puso niya. But, praise the Lord, no? Ginamit siya Ate Vilma, yung mga preaching dito, sa lahat, no? Para siya ay magbago. At syempre, may problem siya sa identity niya. Sabi niya, dati maiksi rin yung buhok ko, pero dahil kay Ate Vilma, napahaba. Kasi Ate Vilma dati, ano rin to eh. Yung identity niya dati sa ibang bansa, ano rin to, kita niyo yung ID niya, may pagkamaton talaga. Lalaki. Siga. Diba? Siga. Yeah. Siga. But when she met the Lord, mga kapatid, unti-unti siyang change. No? Tingnan mo, nakapalda na. Yeah. Ang importante dito mga kapatid is the heart of a person. Ang importante, when the Lord change your heart, hindi mo naman talaga basta-basta ma-change yung the way ka na ano. So, ang importante dito your heart, puso natin. Sa atin namin, si Kuya Lawrence hanggang ngayon, gano'n pa rin. Ay, nako! Pero yung puso niya, lalaki na yun. Nakakita ka ng story niya kasi sa 700 clubs, di ba? Punta lang talaga siya sa camp para kayo kina Pastor Aris. gusto ko kasi makatabi siya sa pagtulog kasi pero nandun na sa camp talagang binago siya ng Panginoon. Pero ginagamit siya ngayon. Sabi ko, I know the Lord will continue to use you also sa mga kasama mo na nabaguhin, no? So hindi niya na mabago yung ways niya, pero at least by heart, God knows He is growing in the Lord. No? So, ayan, praise the Lord, no? And then, nagiging faithful na si Sis Ruth, no? And lumalabas na siya lagi. And wala nga lang siya dito, I don't know kung bakit. So, I know, lahat tayo mga kapatid, God will use us if we are willing, no? Hindi natin alam kung sino yung gagamitin na may magbago dahil sa inyo mga kapatid. At syempre, it will reflect sa iba. So tayo dito, we build up each other. May mga weaknesses tayo mga kapatid na nakikita, but let us never dwell on doon. No? So kung may nakikita kayo, may problema kayo, sabihin nyo kagad sa akin, let's settle it together. Okay? Yun yung ano ko. At syempre, kung hindi kayo naka-attend, magpaalam kayo sa tatay nyo mga kapatid. No? Please lang. Hindi ko kagaya dati na nakita ko yung pakinig nagsimba, nakita ko nandun, nag-trip or naglakwat siya, naki-birthday. Yung paalam kayo sa akin para at least valid yung dahilan niya, wala nang problema, papayagan ko naman kayo. Basta masakit yung ulo ko. Dito ka na magpahinga. No? So, para hindi ko na kayo hanapin mga kapatid kasi napaka-importante yun na magpaalam because we are a family. No? So, ayan. Let's close in prayer. Saktong-sakto, alas 12. Nakapalin na ba tayo? Tayo, hindi pa na? Kaya tayo mga kapatid. Sige. Let's pray. Father, we thank you. Salamat sa umaga na to. We love you, Lord. Maraming salamat sa natapos namin na worship, Lord. Lord, before we close, we would like to express our thanksgiving and adoration for Ate Vilma, Panginoon. Thank you so much for using her mightily dito po sa Israel. For many years, Panginoon, naging pagpapala siya sa gawain dito. We cannot recall lahat-lahat, Panginoon, but I believe by your grace and by your mercy, you use her life to challenge people to come to you, Panginoon. And it's now time na you open the door to come home, Panginoon, and to be used there for another ministry, Panginoon, for her family. But it's our prayer that you will continue to strengthen her, na mas lalo pong umalab yung paglilingkod niya sa inyo doon, Panginoon, na madala niya yung buong family niya, yung mga relatives niya sa inyo. I know meron kang magandang plano sa kanya. Whatever place you brought us, help her, Lord, na mas lang magpagamit sa inyo, Panginoon. Continue to bless them, their plans, their future plans, yung mga anak niya, ano po yung mga resources nila doon sa Pilipinas, Panginoon. Ingatan nyo, nawa ay talagang maging pagpapala siya patuloy doon sa aming bayang Sinilangan. So Lord, this church is very thankful na nalulungkot dahil hindi namin siya makasama dito sa Israel, but it's our joy, Panginoon, na for the memories and testimonies na kanyang iniwan dito po sa iglesia po na to. Lord, we love you. Salamat din sa fellowship na to.
Salamat, Lord, sa presence ng bawat isa na nandito, give their time para mag-worship. I know, Lord, it's very hard to be a Christian, but Lord, help us, give us more faith to trust on you. That whatever the Word will say to us, we will keep on growing and we'll keep on giving our best sa inyo. Lord, salamat din sa fellowship na yung pagsasaluhan. Salamat sa pagkain na aming prepare. Use this food to strengthen us physically. Mailagay kami sa sakit, Panginoon, while we are working. So we love you, Lord. We give all the glory and honor to the only wise God, our Savior. The glory and majesty, dominion and power both now and forever. In the mighty name of your Son, Jesus. Amen, amen, amen. Maraming salamat mga kapatid.